Hi, good morning sa lahat ng totoong tagasunod ni Kristo. Welcome to my channel. Ang ating ibabagi ngayon na salita ng Diyos ay itong sa Matthew chapter 7 verse 15, itong about false prophet. Ang sabi, beware of false prophet who come to you in sheep clothes but inwardly are ravenous wolves. Bakit ko ito'y ibabahagi? The last days of our time, talagang lumalabas na po yung mga nagkukunwari, yung mga alagad ng Diyos, ang patao pa ng iba, pastor, siguro iba, propeta. So, pero hindi naman talaga sila talagang sumusunod sa salita ng Diyos, or di naman nila alam ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kasi merong isa na nag-share sa akin, ang sabi niya kung open-minded ba daw ako. So, sabi ko, ano ba yon? So, sabi niya, isend ko sa'yo. So, gusto kong tingnan. Ayaw niya patingnan. Sabi niya, isend niya. Sabi ko, ikaw na lang magbasa. So, ayaw niya din. Gusto niya din tingnan ko. So, ngayon, sinend niya sa akin. Tapos, nakita ko, ang haba-haba na mga message. Sabi ko, ayaw ko, ang haba ng message. Tapos, yan na yung nagbasa. Ayun, sinabi doon na yung baptism daw ni turo ni Jesus, baptized him in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Hindi na daw kailangan yon. Ang fulfillment lang daw yon ay nasa Book of Acts, yung sinabi ni Peter, you must be baptized in Jesus' name so that you for the forgiveness of your sins, sabi yun ang sabi. Tapos sabi ko, disagree ako dyan kasi ang utos ni Jesus is baptized in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ayon. Pero kung sakali man nag-baptize man sila ni Peter na in the name of Jesus, hindi din ako mag-question doon kasi ang Biblia po ay isa pong salita na hindi mo maintindihan kung talagang hindi ka bibigyan ng Diyos ng kaalaman. So, kung ipagpalagay natin na they are baptizing in the name of Jesus, kasi ang sabi mo lang ni Peter na magpabaptize kayo, nabulol ako, pabaptize kayo sa sa pangalan ni Jesus para sa inyong kapatawaran ng inyong kasalanan. So, hindi naman sinabi doon na nung nagbautis muna sila na I will baptize you in the name of Jesus, hindi naman. So, pwede mong gamitin na ganyan sa mga preaching na mapabaptize kayo sa pangalan ni Jesus. Ayon, pwede yon. Pero hindi naman naka-actual doon sa baptism na sinabi. So, pwede din kasing gamitin yon sa preaching. Katulad ng I will rebuke you in Jesus' name. Pwede ganyan. So, alangan naman mag-rebuke ka in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, diba? So, the name of Jesus is enough, is powerful enough para gamitin mo. So, kung halimbawa mag-baptize ka sa pangalan ni Jesus, wala din problema yon kasi Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father but by me. Pero dapat din nating tandaan na meron talagang ama. Kasi sa kanila, wala na daw ama. Si Jesus lang daw lahat. So, hindi ko na tanong kung meron ba talagang Holy Spirit sa kanila. Pero ang sabi kasi nila, si Jesus na lang daw lahat. Kasi wala na daw ama. Sinabi daw, I am ang Father are one. Pwede din natin sasabihin na I and my Father are one. Kasi yung kapangyarihan ng ama at ang kapangyarihan ni Jesus ay binigay naman kay Jesus ang lahat ng authority, di ba? So, kung babasahin mo ang Biblia, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, from the very beginning hanggang sa kaduluduluhan ng Bible. So, kung hindi na sila naniniwala sa ama, puro na lang sa Jesus, ang matawag doon is, you will not allow other verse to exist. So, kung may makita ka na sinagsabi ang ama, so hindi mo papaniwalaan kasi lahat lang na sinabi ni Jesus, papaniwalaan mo. Pero hindi mo naman sinunod ang sinabi ni Jesus na baptize them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Ganon. So, hindi naman nila sinunod. Kasi, sabi nila, kay Jesus na lang daw lahat. Pero, hindi naman nila binaptize. Hindi naman nila sinunod yung aral ni Kristo na baptize them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Ang problema pa dito, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit is not true daw. Kasi, it is a teaching of papacy. So, papacy means is a doctrine of the Pope or other Vatican, like that. So, sabi niya, ang 666 is also a papacy. Lahat ng sinasabi na Biblia na merong 3 is papacy. Hindi doon na kasi state sa subtract at
Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi naka-state doon, pero yun ang nasabi niya, basta three na mga persona or mga words dyan sa Bible is papasi. So sabi ko, kinag-comment ako, your teaching o ano, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and God the Father, God the Son, and the Holy Spirit is papasi. Ang 666 is papasi. Sabi ko, how about you? Sabi ko sa kanya, you are a papasi too. Sabi ko, kasi you are body, soul, you have body, you have soul, and the spirit. O, diba? So, mapakikita mo itong mga tao ito is mga kulto talaga. Bakit? Hindi nga nila alam yung tinuturo nila. Isipin mo, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, Trinity daw. Papasi daw yan. 666, papasi daw, kasi Trinity. So, paano yung buhay niya? Meron siyang katawan, meron siyang body, meron siyang kaluluwa at espiritu. So, papasi din pa siya pala siya. So, be careful kayo mga believers of Christ, kasi Satan is using his all force to deceive many, even the very elect will be deceived. Kaya careful kayo para hindi kayo ma-deceive. Magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa magsasabi sa inyo na ito ang totoo. Tapos kasi hindi mo binasa from Matthew to Revelation, basahin mo ng paulit-ulit yan, 5 times, 7 times, kung maaari, hanggang kung meron ka makita mga Revelation, guhitan mo, lagyan mo ng date. Araw-araw ka magbasa. Pag maubos mo na basa din, balik ka ulit pa nang mapasok sa utak mo ang mga salita ng Diyos at hindi ka basta-basta ma-deceive. So, I think na-deceive yung yung pinsan ko. Na-deceive talaga. Bakit? Kasi naniniwala ang Asya. It was a teaching, it is a teaching of papasi. Kasi yun daw ang sabi ng Diyos sa kanya, kailangan daw ihayag. Hindi nga niya alam yung sarili niya is papasi. Trinity nga siya. Sabi niya kasi 666, God the Father and God the Son is Trinity. Wala na namang sasabi na Trinity. Siya lang mismo nagsabi noon. Ngayon, siya din body, soul, and spirit. Papasi din pala siya. So, ang ibig sabihin noon is kulto din siya. Diba? So, dapat pag magturo tayo sa salita ng Diyos, kailangan hindi tayo mabubutasan. Kasi pag mabubutasan ka sa tinuturo mo, talagang masasabing kulto ka. Kasi mali mali. Sabi mo, only Jesus lang. Paano yan? Hindi mo sinunod si Jesus na baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Diba? Hindi mo sinunod. So, ganyan mga tao, tingin ko, kulto. Kasi mali yung aral. Maliban sa mali yung aral, nabubutasan ka pa. So, dapat, kasi God is perfect. So, kaya nga sabi ni God be holy because I am holy. Kung ano lang ang tinuro ni Jesus, yun ang sundin mo. Kung sinabi naman, kung nabaptize naman sila ni Peter na in the name of Jesus, wala din na kasi naka-state na nabaptize them in the name of Jesus. Doon sa preaching, sinabi, magpabaptize kayo sa pangalan ni Jesus for the forgiveness of your sin. Pero hindi naman sa actual yon. So, kung magbaptize din sila in the name of Jesus, wala ding problema yon. Pero kung di ka naniniwala na may Ama, ewan ko kung naniniwala sa may Espiritu, kasi puro lang sila Jesus wala nang problema sa akin if you are claiming that Jesus, but you need to believe that there is a Father. Kasi mismo si Jesus may sabi noon. Kung hindi mo talaga maintindihan hindi ka talaga bigyan ni God ng kaalaman about His Word, talagang madideceive ka. Kasi sinabi ni Jesus, I am the Father, I and my Father are one. At sinabi din ng Ama na ito ang pinakamahal kong anak, makinig kayo sa Kanya. At ang daming verses sa Biblia na pwedeng patunayan, there is a Father, the Son, and there's the Holy Spirit. At meron din patunay na I and my Father are one. So you will be confused. Pero pag wala ka talagang Diyos, kasi hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Dapat yung utak mo talaga, kung hindi talaga binigyan ni God ng kalaman o wisdom, wala tayong magagawa. So dapat mo talagang intindihin. Kaya nga ginawa ang Biblia na ganyan na way
kaalaman ng Espiritu ng Diyos na Espiritu Santo, dahil para yung totoong nag-aaral, nagsasaliksik, ay siyang nakakaalam ng katotohanan. So ngayon, you are confused. So matatawag sa'yo kulto ka. So kung ano lang yung pinapasok sa isip mo, yun na. O diba? So I'm not against if you baptize Jesus Christ in the name of Jesus. I'm not against it. Kasi kung sasabihin naman yan, pwede naman. Kasi Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me. But if you don't believe that there is a Father, there's no Father, only Jesus, maliking kasinungalingan na yon. Kasi lahat ng tinuturo sa Biblia, sinasabi sa Biblia nga about 3, halimbawa sa Jack, Meshach, at Abednego, 666, pero Father, ano pa man, Son, Holy Spirit is 3, is kulto ka talaga. Kasi sa sarili mo naman is you are 3 din. Body, soul, and spirit. So kulto ka. Sino nagturo sa sarili mo? Di ikaw mismo. Diba? Ganyan mga tao is illusion. Nag-iisip lagi na hindi naman galing sa Diyos. Sa mabuti mong gawin, kung para di ka ma-deceive, read the Bible from Matthew to Revelation. Pagkatapos, balik again. From Matthew to Revelation, then balik again. Yung sa Old Testament, pwede mo naman hindi masyadong basahin is kasi more on story naman. So kung meron kang i-research, pwede mo man i-research. Pinaka-importante from Matthew to Revelation. Kasi sa akin, hindi ko na masyadong ino-open ang Old Testament. Pag may kailangan lang ako research about Daniel, so kasi meron niyang tinatawag na confirmation book Revelation, so open ako ng ganyan. Kasi more on story siya, so hindi na siya masyadong mahirap. So ayun, ulitin ko, para di ka ma-deceive, read the Bible. So lang, good morning God bless.